Okay, so papasok tayo. Tuesday. Medyo late tayo. 5 na tayo umalis. Pero okay lang, maaga pa rin naman yung kaso Tuesday kasi ngayon. Traffic siguro yan. Samahan nyo lang ako. Well, wala tayong topic kasi may topic tayo kanina. Baka hatiin natin. Or kung hindi hati-hatiin, pagsamahin na lang natin. Pero mas, pagka may information kasi, parang mas maganda kung walang halong iba. Puro info lang. Pero bahala na. Malay nyo, boring tong biyahe natin to. So hindi natin sasama to. Masasama nyo lang ako. Lumalamig yan siguro talaga yung panahon. Nararamdaman ko na siya eh. Lamig ngayon. Kahit pinapawisan tayo kanina bago umalis. Kasi nga nagano tayo ng gulong. Yung hangin malamig. Pero sana hindi na ulan. Sana hindi umulan. Or sana tapos na. Tingnan nyo, basa. Ewan ko umulan kanina. Tulog ako eh. Pero maliwanag naman yung langit. Kahit dun, medyo maulap lang. Ayoko sumingit, nag-iipon tayo ng energy para sa EDSA. Kasi mapagod ako pag singit ang singit. Kasi nga, may effort tayo sumingit kasi hindi tayo masyado marunong. Ayoko na sumingit dyan kasi may putik. Alam niyo naman yung dyan tayo sumingit, nahulog tayo sa putik, di na tayo makaalis. Hindi tayo nabalahaw na ano. Yung sasampa na tayo sa semento, medyo mataas kasi. Siguro mga 3 inches. Hindi kaya ng gulong, dumudulas. Hindi siya makasampang ganun. Pag sasampa ko siya sa paakyat, hindi siya sumasampa ng ganun. Pag sinampa ko, umuusog siyang ganun. Dumudulas. Uy, ganda nito. Maverick. Kasi parang maalog yung ano niya, side panel ito ni sir. Yung ano niya, tawag dito, ammo box. Parang hindi naman maalog, pero parang nagbabibrate eh. Eh alam niya naman pag ganyan, medyo manipis. Medyo manipis yung ano niya. Medyo manipis yung bakal. So pag nagbabibrate yun, may chance na magkalamat yun. Tapos konti-konting maputol. Pero pinag-aralan naman nila siguro yan. Pag ganyan hindi. So hindi pala, baka nung nalubak lang yung nakita ako. LED light na rin yung ano niya, tail light kagaya sa atin. Palit tayo ng bombilya, nasira kasi yung ganyan natin. Yung tail light natin kay Bonnie. Okay, so tayo sa may madilim. Pero maliwanag pa eh. Doggy, hindi pa tayo sa kanan. Mabiglang tumawid yan. Oops. So far wala pa naman masyadong traffic. Ay, meron traffic. Kasi tingnan nyo, mayroong taga-mando. Eh wala namang, usually wala nagmamando dyan eh. Ibig sabihin traffic. Ay hindi eh. Open dito eh. Tamad akong pumasok. Nakatulog naman ako pero parang nanlalambot ako. Sana ganito rin sa EDSA, walang traffic. Mali yung deduction natin dun sa ano, may nagmamando. Pag may nagmamando, traffic. Hindi pala traffic. May naka-classic palit dun sa likod natin. Kasi naipansin ko yung helmet niya. Ito, overtake siya. XXR 155, pogi talaga yun. Ganyan yung isang tropa natin sa office eh. Ang ganda eh, ganyan din kulay, gray. Pogi. Ang ganda kasi nung stock seat niya, leather na brown. Angas eh. Tsaka maganda yung ano, tindig. Akala mo malaking sisi. Pwede mong palitan na ano eh, gawin mong XXR 400. Parang pasok sa expressway yung itsura eh. Ang laki, parang ang laki niya tignan. Tapos classic pa, kaya ano eh, ang lakas ng dating eh. Alam niya naman yun, unang motor natin, yun yung target natin, classic. Kaya tayo eh, Keyway CR152.
Balak kanina talaga ano eh. Well, fault ulit na tayo pero nabanggit ko lang din naman. Balak talaga natin yung Rusi Classic 250. Maganda kasi yun. Kahit ngayon eh. Yung wala ko masyadong nakikitang nagrereklamo sa page, sa Facebook. Kasi ano siya, maganda siya, matibay. Matibay yung makina niya. Tapos 250cc pa. 80,000 lang dati yun eh. Yung nakita natin, yung bumili tayo kaso wala tayong pera ng panahon na yun. Tsaka kaya naman, kaso nagtanong nga tayo doon sa Keyway, bigla na lang tayo binigyan ng motor. Hindi ko nagkwento yung part na yun kasi alam nyo na yun. Ulit ko na sinasabi. Okay, expressway. Tsaka wala naman tayo yung ano sa brand. Rusi man yan, Keyway, China, Japanese. Wala tayo sa brand. Sa performance pa rin naman kasi yan. Kagaya nung ano, yung mga CF Moto ngayon, di ba? Chinese yun eh. Pero di ba ang ganda ng quality nun. Makita mo yung mga nakalagay na pesa dun sa mga motor nila. Puro ano, parang konti na lang tapat na siya sa Japanese. Lalo na yung mga naka-Ohlins na shocks. Stig yun, di ba? KYB na shocks, di ba? Tapos Brembo yung preno. Di ba pang high-end lang yung mga ganun. Pero may mga ganun na sila ngayon. Tapos sasabihin pa lang, meron kasi ako nakita nung nakaraan. Well, kasi may troll kasi nakita ko sa Facebook. Rusi yung gamit niya, 250. Sigma yata yun, hindi ko alam, may kulay puting sports bike. Tapos ang post niya parang hindi man lang makahabol yung Winner X dito sa motor ko. Sabi na ganun. Hindi lang. Tapos alam ng troll, pinatulan pa ng mga tao. May nag-post na nga na ano eh, hindi sa kanya yung picture na yan, sabi niya. Kawawa naman yung nakasakay sa motor, sabi. Kasi binabash pero hindi naman siya yung ano. Kinuha lang yung picture na yan, sabi. Ayun, alam na nga nila pero pinapatulan pa rin nila. So parang nagkakaroon tuloy ng brand wars. Saka 250cc yun eh. Kukumpara mo sa Winner X. Alam na kanila nangasar lang yung tao eh. Tapos yung mga iba nagko-comment pa, hindi naman naka Winner X. Iba yung motor nila. Parang pa-testing daw. Lalabanan daw nila yung motor nga na yun. Tuwan-tuwa siguro yung nag-post nun kasi dami nag-comment eh. Dami naapektuhan. Kahit hindi naka Winner X, naapektuhan. Ayun, alam nyo naman, wala tayong topic kung ano-ano lang pinagsasabi natin. Isa pa. Balik tayo. Ayun, medyo marami ng sasakyan kasi rush hour na. Pero sana walang traffic. Okay lang yan basta umaandar. Kahit mabagal. Well, yung pala mabagal, mabilis din pala. Lapit na tayo sa pangalawang toll gate. Check lang tayo sa likod. Head check na mabilis. Kasi pag expressway di ako masyado nag-head check. Para pag vision takbo kasi pag hinahangan yung helmet ang hirap ibalik yung ulo. Check tayo sa likod. Head check, bilis lang kasi sumisignal itong nasa unahan natin. Uy, may nakamotor dun. X din yan eh. Pinipilahan nila, naka X din. Dami sarado, dalawa, tatlo. Yun yung isa pa, priority lane. Kaya hindi lang pala masyado mahaba yung pila. Mabilis naman yung andar. Yung green light di pa makita, nakaharang. Dapat i-slay nila yun, konti eh. Oras na kaya? Parang ang dilim masyado. Kaya alas 6 na ba? 5 tayo umalis ah.
So wala pang alas 6. Or sobrang tagal natin makasok tayo sa, sa ano, portal sa ibang dimension. Parang dilim mo. Okay, kalmado lang tayo. Relax. Hindi pa tayo masyado na-stress kasi hindi pa traffic. Wala pa tayo dadaanan na traffic. Okay lang sa ganito, mabagal. Okay lang yan. Basta hindi pahinto-hinto. Sa dati, na ano ko lang, na conquer ko yung ano ko, speed demon. Ano, hindi ko, isa yun dati kung bakit ayoko magmotor. Kasi alam ko may speed demon ako. Sinabi rin sa akin kasi ng pinsan ko yun. Kaya hindi rin ako natuto magmaneho ng kotse. Dati may mga sasakyan kami, magpipinsan. Hindi ako natuto kasi ayoko. Kasi na-experience ko na first hand yung speed demon na yun. Kaya kita nyo, hindi tayo masyado mabilis patakbo. Speed demon is kaskasero. Hindi ko mapigilan. Kaya nung bago tayo magmotor, yun yung unang kinakatakot ko. Kaya kada sasakay tayo ng motor, nasanay tayo ng ano, dahan-dahan lang palagi. Pero wala na eh. Hindi naman ako simula nung nagmotor tayo, hindi ko naman na siya naiisip or na ano ako na gusto ko magpatakbo ng mabilis. Hindi eh. Nauna yung discipline ko. Kaya rin tayo kumuha ng formal class or course para dahil doon. Para sure tayo na tama yung ginagawa natin. Pag minsan naman kung mabilis tayo, hindi ko naman sinasabi na mabagal tayo palagi. Pero yung normal na riding natin, ano lang, tama lang. Minsan nagmamabilis tayo, sobrang luwag. Or kung gusto natin subukan yung ano ba, bagong spark plug, diba? Gusto natin subukan, controlled naman yun. Yung speed di mo nasasabi ko hindi mo makontrol. Yung parang gusto mo mas mabilis kahit alam mo alanganin. Iba yun sa iba yun sa walang disiplina. Magkaiba yun. Mayroon speed demon talaga na gusto mo lang talaga mabilis. Wala rin naman talaga tayo disiplina. Pero magkaiba yan, sabi ko na magkaiba. Kasi minsan yung may mga kaskasero, mabilis lang talaga sila magpatakbo. Parang normal sa kanila yun. Pero sa mga kakilala kong may ganun, mga naka 4 wheels yun ang gagaling magmaneho. Kasi nga normal sa kanila na mabilis talaga eh. Hindi na aksidente kahit isang beses. Pero pag sumakay ka, alala ko yung boss ko dati, ganun yun. Labo pa yung mata nun Asa namin yun, hirap sa madilim. Punta kami Batangas, di kami nakatulog lahat sa biyahe. Solid eh. Pero naintindihan ko yung diskarte niya eh. Nabilib nga ako eh. Nakakatakot lang kasi bilis talaga. Yung sakyan pa niya XB Subaru, lakas nun, di ba? Walang nakatulog sa amin eh. Baka di na magising eh. Ayun, so yun sasabi ko, magkaiba yung speed demon sa walang disiplina. Okay, naaliw tayo. Hindi natin napansin, walang traffic sa NAIA-X. Good job. Parang gumaganda na yung biyahe simula nung nag-Bearmans, baliktad. Kahit rush hour na, tingin ko alas 6 na dilim na yun. Good job NAIA-X. Pala traffic at least hindi sa NAIA-X. Tingin ko sana lang yan yung mga kumakaliwa, sobrang traffic sa kaliwa, pasok pa sila sa kanan, tapos kaliwa na lang sila sa dulo. So nadadamay yung dito sa may right side. So ayoko, stop and go. Or traffic talaga both sides. Kasi itong right side hindi na umaandar, yung kaliwa umaandar. Yun lang pala yung traffic na part eh. Dito rin pala. Kala ko wala naman medyo nag-slow down lang. Okay, moment of truth. Silipin natin ang EDSA.
Looking good, looking good. Wala masyadong pula. Yung ano, brake lights, wala masyadong nakikita. So far, so good. Tunnel, tunnel naman. Tingnan natin. Good job din si tunnel. Nice. Tuesday. Mga nakaraang Tuesday na pasok natin. Medyo ano eh, traffic. Pero sa ngayon, good. Kahit dito, paglabas, kahit dito, hindi na kailangan mga mote. Hindi na kailangan dumaan sa ano, bike lane. Pag traffic, talagang kamote moves talaga tayo dyan. Sa St. Luke's, pagka wala doon, believe na talaga ako. Holiday ba? Napaisip ako bigla eh. Dito traffic, so normal pa ang mundo. Traffic pa dito eh. Kala ko nakapunta na tayo sa ibang dimension eh. Singit na, singit. Ito yung mga pinaghahandaan natin ng mga kanina eh, na hindi tayo sumisingit sa Cavite eh. Hindi kasya. Tatama yung side mirror ko. Ang hirap kasi ng parang uneven na kalsada. Parang pag tinatamaan yung gulong mo, lumiliko-liko. Nahihirapan ako, di ko makontrol. Kaya nailang ako lalong sumingit. Pasusutin mo muna ako, mamaya ka na lumabante. Hindi ka naman makakabante kagad eh. Ako muna. Tanga. Ingat lang tayo sa mga pumapasok dito sa lane natin na motor. Gaya yan, paunahin na natin kasi pag tayo yung sumisingit ng gano'n, nahihirapan tayo. Kakasya pa tayo dyan para nagsisiksikan tong mga to. Huwag na natin anuhin, pilitin. Alis tayo kasi hindi tayo makasingit eh. Para hindi tayo nakabara dyan, nakakaya. Mamaya na lang ulit pagka maluwag yung nasa unahan, kasi hindi rin sila makapasok dun. Ay nako, pagod. Ay gawa nito, sinisiksik tayo nito. Tiniger look pa ako nun ah. Ito yung ano, hirap sila kasi may mga nagpapalit ng lane. Dapat kasi bago pumasok dito, naka ano ni, nakapwesto ni, kagaya ng ginawa nung sumingit sa atin. Sige na, pasok na. Kanina ka pa eh. Uy, Tesla ba to? Stig, first time ko nakakita nun. Parang yero lang. Parang yero no. Wala, ano tayo sa Cybertruck. Diba sa likod natin kung nakikita yung side mirror. Angas, pogi. Yan ang ano natin, thumbnail. Cybertruck. Sayang, hindi natin na ano yung Cybertruck. Hindi natin na videohan ng ano. Sakto dito na tayo nakapwesto. Dito tayo palagi kasi ano, nahirapan ako lumipat doon sa dulo. May kakaliwa tayo doon, yun. Pagod din kamay ko kaka-clutch. Tulak na lang natin. Ay, mahalayo pala. Abot kaya tayo sa go na yan? Malamang hindi. Wala, traffic kasi go, pero hindi tayo maabante. Uy, sakto magkakakaltex na dito. Hindi na tayo iikot pagka ano, papagas tayo pa uwi. Abot pa ba? Hindi na abot. Huwag natin pilitin. At least dito na lang tayo na traffic. Okay na. Nakapag-ipon tayo ng energy sa Nayenk, sa Cavite, EDSA, tunnel. So dito na lang talaga. Goods pa rin. Sana may parking pa. Sir, may dulo? Salamat sir. 29, salamat. Swerte, meron pa. Naalala ko, wala na naman parking. Babayad na naman tayo. Baka ma-illegal parking pa tayo.
Doon sa 1000cc lang. Hindi, ano naman yung sinabi niya, putol ko lang kasi hindi ko naman masyado marinig doon sa mic. Pero yung unang sinabi niya 1000cc lang. Pero nung inulit niya yun. Sabi niya 650 pataas. 650 to 1000 lang daw. So hindi pwede yung 12. Hindi kasi masyado marinig yung salita niya. Tsaka ayoko rin siyang isama sa video yung muka kasi hindi naman ako nakapagpaalam sa kanya na naka-video. Tsaka talaga ano. Ayun nga oh. Sabagay, pwede PWD. Okay, dito na natin tapusin. Thank you ng matindi sa paghatid. Hanggang sa muli. Bye-bye.